Kahit Sabado ay walang ibang ginagawa si Jasmine kundi ang magtrabaho siya na magtrabaho. Nak, mag-ingat ka naman sa trabaho mo. Bili ng kanyang ina nang nasa labas na silang dalawa. Ngumiti naman siya na makabaling sa ina. Ma, wag na kayong mag-alala sa akin. Kaya ko naman ang sarili ko eh. OA niyo lang talaga. Ngunit mabilis siyang kinurot sa tagiliran ng kanyang ina. Aray naman? Ngumiwi si Jasmine habang nakangiti pa rin, pero ang kanyang ina ay kunot na kunot ang noo. OA ba ako? Muntik ka nang makain ng garbage truck dahil sa hindi ka nag-iingat. Sa tingin mo ba ay hindi ako mag-aalala? Ngumiti si Jasmine. Ang OA nyo talaga. Hindi naman kasi totoo ang chismis na yan. Si Christine naman ba nagsabi niyan? Tanong niya dito. Tumango ang kanyang ina. Hindi rin importante kung sino ang nagsabi. Ayaw ko lang na may mangyaring masama sa'yo. Matamis na ngumiti si Jasmine. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ina. Oo na. Mahal na mahal niyo ako, ma. Mag-iingat naman talaga ako. Hindi naman ako pabaya sa sarili ko eh. Huwag na kayong mag-alala. Pangako niya sa ina. Sa katunayan, parating ganyan ng kanyang ina. Walang katuturan ang pag-aalala nito. Sino ba naman kasing ina ang hindi mag-aalala para sa kanyang mahal na anak? Siguraduhin mo lang yan. O siya, umalis ka na. Baka malit ka pa. Utas nito naman agad. Bago umalis si Jasmine ay mabilis siyang niyakap ang kanyang ina. I love you, ma. Kinurot na agad nito ang kanyang pisngi. Mabilis na siyang sumakay ng tricycle ng kanyang kuya. Ilang mahabang minuto ang lumipas ay nasa subdivision na si Jasmine kung saan siya magkokolek agad ng basura. Salamat sa paghatid, kuya. Paalam niya sa nakakatandang kapatid na si Nestor. Mag-iingat ka, bunsoy. Kumindat pa ito sa kanya. Umalis na agad ito. Naiwan naman siyang nakangiti sa magandang subdivision. Nandito na naman ako sa aking pinakapaboritong subdivision. Nakangiting sabi niya sa sarili. Isa ito sa pinakapaborito niya subdivision dahil mabubuting tao ang mga nakatira dito. Parati rin siyang binibigyan ng tips. Sandali pa ay lumakad na siya. Magandang umaga, Jasmine. Bati agad ng gwardya. Tumingin agad siya dito habang nakangiti. Magandang umaga rin po. Madaming basura yata makokolekta nyo ngayon. Sabi ni Juanito ang pangalan ng gwardya. Kaya nga 2 araw kasi kaming hindi nakapunta dito. At ayos lang naman yun kasi malaki ang garbage truck. Paliwanag naman ni Jasmine. O sige na, pumasok ka na, Jasmine. Sambit ni Juanito. Tumango naman si Jasmine sa sinabing yun ni Juanito. Nagsimula na agad si Jasmine sa paglagay ng mga basura sa gilid ng daan para mabilis lang makuha ng mga katrabaho niya. Dami mo yatang makukuha ngayon, Jas. Bugad ni Teresita sa kanya. Naging kaibigan na niya ang matanda ni ito kasi parati rin silang nagkukwentuhan. Yun nga po Ayos lang po. Mabilis lang po naman. Sagot niya. Tumitig sa kanya si Teresita. Alam mo na ba ang chismis? Bahagyang kumunot ang noo ni Jasmine. Ang alin po? Tanong naman niya habang inaayos na ang mga basura sa harapan ng basura ni Teresita. Lumapit naman agad ito sa kanya. May bago kaming kapitbahay dito. Yun nga lang, bali-balita na hindi magandang ugali. Hindi ko pa nga nakitang lumabas yun nag-jogging lang naman. Kahit sa subdivision ng mga mayayaman, may chismisan din. Talaga po ba? Baka po ay aswang. Sa gabi lang lumalabas. Natatawang sagot ni Jasmine. Tumawa na rin ang matandang si Teresita. Gayunpaman ay naintriga si Jasmine. 1 taon na rin kasi ang lumipas na ngayon pa may lumipat. Baka nahihiya lang siya, Jas. Giit naman ni Teresita. May ganyan nga po. Sana makausap ko siya para naman malaman ko kung anong klaseng tao siya. Sagot naman niya. Tumango si Teresita. Nga pala,
Bago ka umalis, hintayin mo muna ako. May kukunin lang ako sa loob ng bahay. Tumango naman si Jasmine. Kapag maganda talaga ang pakikitungo mo sa isang tao, ay may magandang balik din yan sa iyo. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakabalik na si Teresita. I hope you will like it, Jas. Maganda yan. Matagal ko na yung hinanap at sa wakas ay natagpuan ko niyan. Paliwanag ni Teresita habang inilahad ang isang maliit na box. Nakangiti si Jasmine. Wow! Hindi ka talaga nauubusan ng ibibigay sa akin. Ano kaya to? Malapad ang ngiti ni Teresita. Buksan mo, Jas. Galing pa yan sa asawa ko. Alam mo naman na matagal na siyang nawala sa mundo. Pero ibibigay ko na siya sa iyo. Paliwanag nito. Nalaki ang kanyang mga mata. Talaga po? Ang swerte ko naman. Pero, wag mo yung isang laha. Mamahalin din kasi yan. May diin itong sabi. Natawa si Jasmine. Hindi ko gagawin yun, ano? Hindi naman ako ganoong tao. Gayunpaman ay mabilis na niyakap ni Jasmine si Teresita. Maraming salamat po talaga. Sobrang bait niyo. Masaya niyang pasasalamat. Matapos ang kanilang pagyayakapan ay nagpaalam na si Jasmine. Napadpad siya sa isang bahay. Isang linggo na talagang walang nakalipat dito. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Teresita na may nakalipat na dito sa bahay ni ito kasi may basura na. Sambit ni Jasmine habang nakatingin sa dalawang basura na nakaayos na. Tao po! Tawag ni Jasmine, ilang sandali ang lumipas. Gusto rin kasi niya makilala kung sino nga ba ang nakalipat na dito hanggang sa bumukas na ang gate. Sino yan? Tanong nito na makabungad na sa labas. Sa puntong nakita ni Jasmine ang kabuuan ng lalaki, ay talagang napatitig na lamang siya sa mukha nito. Oh gosh! Nasa langit na ba ako? Bakit isang anghel na itong nakikita ko? Sambit niya sa sarili na parang timang. Anong kailangan mo? Tanong pa nito. Hindi agad makapagsalita si Jasmine. Nashock siya sa kagapuhan ng lalaki. Oo, tama. Ang gwapo nito. Hindi nga sapat ang salitang gwapo. Sobra pa ito sa gwapo. Hey! Sigaw nito bigla. Kaya nabalik si Jasmine sa kanyang tamang wisyo. Ay, sorry po. Magandang umaga po pala. Kukunin ko na po pala ang basura nyo. Sambit agad ni Jasmine. Nagulat si Jasmine na nagtaasan ang mga kilay nito. Mukhang malditong lalaking to. Giit niya sa sarili pero napangiti agad si Jasmine. Bago lang po ba kayo dito? Ako nga pala si Jasmine. Just din po ang pwede niyong itawag sa akin. Sambit pa ni Jasmine. Walang imik ang lalaki. Ngunit gusto niyang makilala ang lalaking ito. Pwede bang kunin mo na lang ang mga basura dyan? Yun lang ang tanging sagot nito. Talagang nagulat si Jasmine. Ma-attitude siya? Hindi nawala ang ngiti ni Jasmine dahil gusto niyang maging kaibigan din ang malditong lalaki ni ito na pinaglihiyata sa sama ng loob. Sige, pero bago yun, pwede ko bang malaman na pangalan mo? Pilit pang tanong ni Jasmine. Seryoso lang talaga ang mukha ng lalaki. Tusk. Ang tanging sagot nito, naiwan si Jasmine na napatulala na lamang dahil mabilis siya nitong tinalikuran. Kinabukasan ay hindi nagaano karami ang nakuha nilang basura at sinadya talaga ni Jasmine na bilisan ang pag-aayos para sa huling bahay na pupuntahan niya. Baka may regla lang ang lalaking yun, sambit niya. Nasa harapan na siya ngayon ng bahay ng lalaki. Malay ba niya, mas gusto niya makita pa ang lalaking ito. Sa tingin niya kasi ay sobrang malungkot ang buhay nito. Tao po! Sigaw ni Jasmine. Wala agad sumagot sa kanya. Magandang umaga! May tao ba dyan? Napakamot ng batok si Jasmine. Ang aga naman! Singhal ng lalaki pagkalabas nito. Nakakunot pa ang noon nito. Gulo-gulo ang mga buhok.
Magandang umaga po. Kukunin ko na mga basura ninyo. Pwede ko ba malaman na pangalan ninyo? Tanong agad ni Jasmine. Lalo lang kumunot ang noo ng lalaki. Hindi nga nito gusto ang umaga. Didn't I tell you yesterday that you just get the garbage? Di mo naman kasi kailangan na tumawag pa dito. Paliwanag nitong mainis. Napatitig na lamang si Jasmine. Madami na siyang nakasalamuhang ganitong klaseng mga tao. Pero dito siya mas nasaktan. Kahit hindi naman talaga sobrang sakit. Gusto ko lang po kasing makilala kayo. Sagot pa ni Jasmine. Bumuntong hininga ang lalaki. You don't need to get to know me. Aray ko naman. Bakit ba ganitong lalaking to? Sabi niya sa kanyang sarili. Tatalikod na naman sana siya ay biglang nagsalita si Jasmine. Wala ka bang ibang kasama? Mukha ka kasing malungkot. Doon na napatingin ang lalaki sa kanya. Umalis ka na nga. Singhal nito. Napangiti nga si Jasmine. Sa isip niya, mukhang madaming ang problema ang lalaking ito. Nandito lang ako para maging kaibigan mo. Pangungulit pa ni Jasmine. Narinig niya ang mabigat na paghinga nito. Mabilis itong sinarado ang pintuan ng gate. Napalingo-lingo na lamang si Jasmine sa kanyang ginagawa. Kukunin na ni sana niya ang basura ay biglang narinig niya ang sigaw ng lalaki. I don't need a friend, woman! Sigaw nito. Natigilan si Jasmine. Sumilip sa kanyang labi ang ngiti. Kahit hindi naman kasi siya nakatapos ng pag-aaral ay nakakaintindi pa rin siya ng English. Kailangan nga niya ng kaibigan. Sagot ni Jasmine sa ere lamang. Mabilis siyang umalis. Pumunta na agad sila sa ibang subdivision. Nang tumigil sila sa harapan ay tinapik siya ng kanyang kasama. Ayos ka lang ba na pumasok sa subdivision na ito? Tanong ni Maria. Ngumiti siya kahit nagdadalawang isip siyang pumasok. Ayos lang ako. Wala naman siguro ang mga babaeng yun. Paliwanag niya kay Maria. Alam kasi nito ang tungkol sa mga babaeng yun. Sa buhay talaga natin ay may mga kontrabida. Segunda ni Jasmine sa kausap. Nagtataka naman ako na ikaw lang ang kinakawawa nila. Wala pa silang mga puso? Malungkot na tanong ni Maria. Ngumiti lang ulit siya. May puso naman sila. Mas pinili lang talaga nilang manakit ang damdamin ng mga tao. Huwag ka nga masyadong malungkot dyan. Hindi nila ako kayang pabagsakin. Pinapalakas lang din ni Jasmine ang kanyang sarili. Dinamba agad si Jasmine ni Maria na mahigpit na yakap. Best friend kaya kita. Kaya nag-aalala ako sa'yo. Nakangiti na ito habang nagsalita. Kapag kwan ay agad niya itong kinurot sa pisngi. Parehas lang kayo ni Mama. Ang OA niyo talaga. Kinurot naman siya nito sa tagiliran. Nag-aalala lang kami. Giit pa nito. Tara na nga. Ayan na ni Jasmine kay Maria. Hinila na niya ito patungo sa loob ng subdivision. At nang nasarapan na sila ng bahay ng pinaka-ma-attitude na babae sa tanang buhay, ay kinabahan si Jasmine. Magandang umaga po! Sigaw niyang bati. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang gate. Kunot na kunot ang bumungad sa kanya. Walang maganda sa umaga kapag isang pobreng babae agad ang nakikita mo. Sigaw nito sa kanya. Napalunok siya ng laway. Isa si Betty sa babaeng kinakatakutan niya. Kasi maldita talaga ito. Abot hanggang impyerno ang sama ng loob nito sa kanya. Kukunin ko lang ang mga basura. Imporma ni Jasmine. Pilit niyang hindi pinansin ang kamalditahan nito. Trabaho lang din naman ang pake ni Jasmine. Kunin mo na. Nakangisi ito habang sinabi iyon. Kinabahan si Jasmine. Kasi noong una ay talagang nilagyan ni Betty ang basura ng maraming palaka. Natakot tuloy siya at pinagtawanan nito. Bagay talaga sa'yo ang basura, ano? Ang bantot mo pa. Ang pangit pa. Singhal nito. Sa ganitong trabaho, palakasan na lang talaga ng loob. Mabilis sa kinuha ni Jasmine ang basura, ngunit ang mahawakan na niya ito ay bigla siyang napasigaw. Ah!
Malakas ang kanyang sigaw. Tinawanan lamang siya ni Betty. Naramdaman kasi ni Jasmine na may ahas sa basura. Na matignan niya ito, ay hindi pala ito totoong ahas. Bakit ba ginaganito mo ko, Betty? Wala naman akong masamang ginagawa sa'yo Hindi na napigilan ni Jasmine ang kanyang sariling inis. Huminto naman sa pagtawa si Betty. Inaano ba kita? I'm just pranking you. Hindi ka naman kasi naka-appreciate ng prank. Kumuyom ang kanyang kamao. Sa tingin niya, hindi na ito ang oras para magtiis pa siya. Alam kong iniinis mo lang ako. Singhal na ni Jasmine. Kitang-kita niya ang pagkamangha ni Betty sa kanyang inasal. Bagay talagang basura sa'yo, no? Tignan mo nga sarili mo. Isang sampal na lang ay magiging basura na rin. Pagmamaliit ni Betty. Darating ang araw na ikaw naman ang kakaawain, Betty. Bilog ang mundo. Sigaw ni Jasmine. Mabilis na niyang kinuha ang basura. Nilisanan na niya ang lugar ni iyon, ngunit hindi pa man siya nakalayo ay tumulo na ang kanyang mga luha. Wala na talagang pag-asa na magbago pa ang dating kaibigan ko na yun. Sabi niya sa sarili. Matagal na niyang kaibigan si Betty. Isa ito sa mga kaibigan niya noong nasa high school sila. Pero nagbago ang mga ito nang dahil lang sa aksidente. Hinding-hindi makakalimutan ni Jasmine ang araw na iyon. Bakit pa kasi ako ang nagmaneho ng kotse ni Betty? Sising sambit ni Jasmine habang naglalakad na siya papunta sa kabilang bahay. Hindi pa man siya makarating ay nakita siya ni Maria. Anong klaseng mukha yan? Tanong ni Maria. Peke siyang ngumiti. Wala talagang pagbabago. Wala na talagang pag-asa magbago ang mga babaeng yun. Hindi ka nila naiintindihan. Matagal na rin kasi, paliwanag ni Maria. Tumango-tango si Jasmine. Pero hindi pa rin ako susuko. Darating ang tamang panahon na mapapatawad nila ako, Maria. Malungkot na tumingin sa kanya si Maria. 5 taon na ang nakalipas, Jas. Mukhang hindi na talaga. Layuan mo na lamang sila. Payo nito. Niyakap na lamang niya si Maria. Ayaw niya sagutin ang sinasabi nito dahil umaasa pa ni si Jasmine na mapatawad siya ng dating niya mga kaibigan. 1 linggo ang nakalipas ay hindi pa rin makamove on si Jasmine sa lalaking hindi pa rin niya kilala ang totoong pangalan. Gayunpaman ay pinapangako niyang hindi niya titigilan ang lalaki kagaya sa kanya mga kaibigan. Kailan ko kaya malalaman ang tunay mong pangalan? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa malaking bahay. Ang gwapo mo pa naman. Bigla siyang kinilig sa sariling sinabi. Tao po! Sigaw ni Jasmine pagkatapos siyang pagpantasyahan ng lalaking maldito. Ano na naman? Diba sabi ko sa'yo na kunin mo na lang ang mga basura? Singal agad ng lalaki na mabuksan pa nito ang gate. Hindi naman yun ang pakay ko. Paliwanag ni Jasmine. Nagtaasan ang mga kiling nito. Then what? Ngumiti si Jasmine. Tinignan niya ang hawak na baunan. Maibibigay lang ako sa'yo. Sagot niya agad. Kumunot naman ang noo ng lalaki. I don't need that. Tatalikod na sana ito ay mabilis sa humakbang si Jasmine. Hinawakan niya ang braso ng lalaki. At na maglapat ang kanilang mga balat ay nakuryente si Jasmine. Para yung isang mahika. Ano ba? Nauutal na sambit ng lalaki. Si Jasmine ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nararamdaman. Sorry po, gusto ko lang talaga makipag-ibigan sa inyo. Sabi pa ni Jasmine habang dumadagundong ng malakas ang kanyang puso. Noong nakita niya ang lalaki ay talagang nashock siya. Gabi-gabi niyang iniisip ito at ito na rin ang naging inspirasyon niya sa araw-araw. Kahit anong ang pilit niyang hindi ito isipin ay naiisip niya talaga. Ang kulit mo rin, ano? Sabi ko diba na hindi ko kailangan ng kaibigan? Singhal pa niya. Tumango ng bahagya si Jasmine. Sorry na nga po. Ito, kahit ito lang ay tanggapin mo.
Ako mismo ang nagluto niyan. Kahit walang birthday sa bahay ay nagluto talaga ako ng masarap. Pinagalitan pa nga ako ng mga magulang ko. Ano raw ang nakain ko? Dahil sa kanyang naging paliwanag ay mabilis sa tinignan ng lalaki ang hawak niyang baunan. Umaasa talaga si Jasmine na kukunin nito yun. Kukunin ko yan. Pero huwag ka na mangulit-ulit. Naiinis itong sabi at napipilitan pa. Napangiti si Jasmine dito. Inilahad niya agad ang kanyang dalang baunan. Pangako ko na hindi na kita kukulitin. Pero sabihin mo rin sa akin na pangalan mo. Pangungulit na naman ni Jasmine. Agad na kumunot ang noo ng lalaki. Nico. Tanging sambit nito. Mabilis sa kinuha ni Nico ang baunan at tinalikuran na siya nito. Napatulala naman si Jasmine habang lumapad palalo ang kanyang ngiti. Sheesh! Kahit ang pangalan niya ay napakagwapo rin. Pinaglihinga siguro siya sa mga Diyos dahil sobrang perpekto ni Nico. Sambit mag-isa ni Jasmine. Walang katapusan ang kasiyahan ni Jasmine sa araw ni iyon. Sa kanyang isip, nababaliw na yata siya. Kinabukasan ay excited na siyang puntahan ang subdivision na iyon. Masaya ka yata ngayon? Kahapon ko pa'y napapansin. Sita ni Maria habang nasa garbage truck pa sila. Pinigilan ni Jasmine ang kanyang kilig. Wala. Maganda lang talaga ang gising ko. Pero sa mukha ni Maria, hindi ito naniniwala sa kanya. Agad siya nitong kinurot. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Hindi ka naman kasi ganyan. Pinisil pa nito ang kanyang pisngi. Lumabas na nga ang kanyang kilig at napatili si Jasmine. Ayaw ko sana sabihin sa iyo eh. Kinilig niya sabi. Ang alin nga? Inisamang sagot ni Maria. Napatulala na muna si Jasmine. Yung kinuwento ko sa yung lalaki na medyo maldito. Nanlaki ang mga mata ni Maria at tumili pa ito. Ikwento mo na nga agad. Pagpipilit ni Maria. Ito na. Alam ko na ang pangalan niya. Tsaka siya pa mismo ang nagsabi. Kwento niya. Sa minutong yun ay walang katapusan ang kilig na nararamdaman niya at ni Maria. Jazz, masaya ako para sa iyo. Sasamahan talaga kita ngayon para naman makita ko agad ang lalaking yun. Excited itong sabi. Kumunot ang noo ni Jasmine. Wag na. Baka kasi agawin mo pa siya sa akin. Natawa naman si Maria. Wala namang kayo. Singhal pa nito. Nainis bigla si Jasmine. Wag mo namang ipamukha sa akin. Tinawanan lamang siya ni Maria at nang pumasok na ang garbage truck sa loob ay talagang nakaramdam na sila ng kilig parehas. Pero hindi ko na siya makukulit ngayon. May usapan kasi kami. Sambit pa ni Jasmine na ikinatili ulit ni Maria. Gosh! Baka ito na ang lalaking para sa iyo, Jazz! Kilig na hiyaw ni Maria. Mabilis siyang kinurot ang pisngi ng kaibigan. Tumahimik ka nga dyan. Kung kilala mo lang ang lalaking yun, ay mag-back out ka agad. Natatawang sagot ni Jasmine habang nakangiti. Ngunit kinilig siya dahil tungkol kay Nico ang pinag-usapan nila. Nico ang pangalan niya. Tumango si Maria. Nasabi mo na yan. Hindi na siya nakasagot. Naalala niyang naikwento na pala niya kay Maria ang lahat. Masyado talaga siyang na-excite. Feel ko, gustong-gusto mo talaga ang lalaking yon. Giit pa ni Maria. Kahit anong pilit na pagpipigil ni Jasmine, ay talagang sumilip ang kanyang ngiti. Mahal na yata niya si Nico. Kung ano-ano na lang talagang sinasabi mo dyan. Tara na nga at magtrabaho na tayo. Sabi pa niya. Hinila na niya si Maria. Ilang minuto ang lumipas ay nasa harapan na ni Jasmine ang malaking bahay ni Nico. Ngumiti siya at lihim na kinilig. Magandang umaga, Nico! Malakas niyang sigaw. Alam kong mangungulit ako, pero sana hindi ka magalit sa akin. Napatakip siya sa kanyang bibig kasi kinilig talaga siya. Nico? Sigaw pa ni Jasmine. Kinuha na muna niya ang mga basura, pero ilang minuto pa ang lumipas ay walang lumabas.
Nakukulitan na talaga siya sa akin. Malungkot niya sambit. Gusto ko lang naman makipagkaibigan eh. Aalis na sana si Jasmine para hindi nakulitin si Nico ay bigla siyang nakarinig ng may sumigaw. Agad siyang napalingon. Tulong! Sigaw yun sa loob ng bahay. Mahina lang ang boses na yun. Tulong! Lumapit pa si Jasmine at muli na naman niyang narinig ang boses sa humihingi ng tulong. Kahit bawal ang pumasok sa mga bahay, naisipan ni Jasmine na baka ay si Nico ang humihingi ng tulong. Nico? Humihingi ka ba ng tulong? Kinakabahan niyang tanong. Tulong! Namamaos pang sigaw ng kung sino man. Pinihit ni Jasmine ang hawakan ng gate. Nagulat siya dahil nabuksan niya ito. Lord, sana hindi ako mapahamak. Hindi po ako magdanakaw. May humihingi ng tulong sa loob. Pagdarasal niya, nagdalawang isip talaga si Jasmine. Hanggang sa nakapasok na siya, ay mas lalong lumakas ang kanyang naririnig na ungol. Nico? Tawag pa niya. Nakita niya nakabukas ang pintuan ng entrada ng bahay. May nakita ni siyang dugo sa tiles, kaya ay napahinto siya. Nico! Malakas ang kanyang sigaw. Tulungan mo ko. Mahinang utos ni Nico. Mabilis na ang mga galaw ni Jasmine. Lumapit na siya sa pintuan at nakita niya si Nico na duguan. Naku, Nico, ano nangyari sa'yo? Tanong niyang kinakabahan. Kitang-kita ng kanyang dalawang mga mata ang maputlang katawan ni Nico. Teka lang, tatawag muna ako sa labas. Iniwan na muna niya si Nico. Mabilis siyang umalis at nang makabalik ay dala na niya ang guard. Diyos ko po, guard! Mabuti nang talaga ay bukas ang gate. Paliwanag niya. Nagsidatingan na rin ang ambulansya. Ano kaya ang nangyari at napasok si Nico? Saan kaya galing gumawa nito sa kanya? Sunod-sunod na tanong ni guard sa kanya. Umandar na rin ang ambulansya. Walang ibang nagawa si Jasmine kundi ang umupo sa gilid ng kalsada. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito sa subdivision na ito. Sambit ni guard. Nagpapatrol naman kami dito at talaga mahigpit ang aming seguridad. Mapapaimbestiga nga siguro kayo niyan. Sagot naman ni Jasmine. Tumango si guard. Kinakabahan pa rin si Jasmine. Naalala na naman niya ang kawawang itsura ni Nico. Napayakap na rin sa kanya si Maria. 2 araw ang lumipas ay naisipan ni Jasmine na bisitahin si Nico. 2 araw na rin kasi siyang nag-aalala na baka ay hindi pa maayos ito. Sigurado ka ba? Tanong ni Maria. Oo nga. Gusto ko lang siya makita. Paliwanag naman niya. Hindi na siya pinilit ni Maria na huwag pumunta. Nalaman kasi niya na maging suspect si Jasmine dahil sa mga bagay na nangyari. Gayunpaman, mabilis namang napatunayan ng mga pulis na magnanakaw ang may gawa dahil sa mga CCTV. O baka na-miss mo lang siya? Pasimpleng kinilig si Maria. Ngumiti siya. Isa na rin yun. Pero nag-aalala lang talaga ako. Nang may huminto ng tricycle sa kanilang harapan, ay agad na silang sumakay. Tinungo na nila ang ospital kung saan si Nico. At nang nasa ospital na sila, nalaman agad nila ang room nito. Nandito na tayo. Kinakabahan ako. Sambit ni Jasmine. Bibisita lang tayo, Jas. Imporma ni Maria. Kinunutan niya ito ng noo. Kumatok na rin si Jasmine. Biglang may nagbukas. Pumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na sa tingin niya ay nasa mid-40s. Sino kayo? Magaspang nitong tanong. Mapait na napangiti si Jasmine. May pinagmanahan naman pala ang Nico na yun. Kaibigan po ako ni Nico. Ako po ang nakakita sa kanya noong nasaksak siya na magnanakaw. Paliwanag ni Jasmine na nauutal. Nagulat siya na biglang ngumiti ang lalaki. Ikaw pala ang kinuwento ni Nico sa amin. O siya, pumasok ka. Lumingon siya kay Maria nang nakakaloko. Sa naririnig niya,
Mukhang may iisipin na naman siya mamayang gabi. Salamat po. Pagpapasalamat niya at pumasok na silang dalawa ni Maria. Nakita agad ni Jasmine si Nico sa stretcher. Nakatingin ito sa kanyang direksyon. Jasmine. Sambit ni Nico sa kanyang pangalan. Sa oras na yon, biglang dumadagundong ng malakas ang kanyang puso. Unang beses na narinig niyang binigkas si Nico ang kanyang pangalan. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Tanong niya sa sarili. Nico, sambit niya sa pangalan nito. Nagtitigas silang dalawa, pero mabilis na umiwas si Nico. Nailang nga siguro ito. Bakit ka nandito, Jasmine? Magaspang ang boses ito, pero hindi niya binigyan ng big deal yun. Binisita lang kita, Nico. Remember, kaibigan kita. At saka, may dala pala akong mga prutas. Paliwanag ni Jasmine. Kusa pa niyang nilagay yun sa table. Jasmine. Sambit ng lalaking matanda, kaya napatingin siya dito. Po? Taka niyang tanong. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo dahil kung hindi dahil sa iyo, ay baka mawawala na kami ng anak. Malungkot ang boses ito, pero puno ng pag-asa. Ngumiti naman si Jasmine. Walang anuman po. Kahit sino po ay handang tutulong sa taong nangangailangan. Dad, nasaan po ang pabuya? Pagsasalita ni Nico. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Hindi niya nainisip ang bagay na iyon. Nico, hindi naman pwedeng basta-basta mo nalang nilalakasan ang boses mo. Sita ng papa ni Nico. Tama po. Gusto niyang isatinig iyon. Wala naman kasi siyang hinihintay na kahit na anong balik. Ibigay niyo na po sa kanya para makaalis na siya. Magaspang nasambit ni Nico. Nalaki na naman ang kanyang mga mata. Ganun na lang ba ang iniisip ni Nico sa akin? Sa lahat-lahat na nagawa ko para sa kanya? Medyo nainis na rin si Jasmine. Ang gusto lang talagang marinig ni Jasmine ngayon ay ang pasalamatan siya. Gayunpaman, mukhang hindi yun mangyayari dahil nga sa kagaspangan ni Nico. Napaupo si Jasmine sa magandang upuan. Nico, wala naman ako hinihinging kahit na ano. Gusto ko lang talaga makipag-ibigan sa iyo. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Lumapit ang ina ni Nico sa kanya at tinawakan siya sa kamay. I'm sorry, dear. Ganyan talaga ang Nico namin. Huwag kang mag-alala. Papagalitan ko pa yan. Nakangiti din ito habang sinasabi iyon. Tumango si Jasmine. Mom, pwede niyo po bang paalisin na lang ang babaeng yan? Request ni Nico. Galit nga siguro sa kanya si Nico sa mga oras sa iyon. Nagkusang tumayo si Jasmine. Aalis na po ako. Salamat po sa inyo. At sana, Nico, magbago ka na. Bili ni Jasmine bago siya nilisanan ang room na iyon. Nang nasa labas na si Jasmine ay doon na tumulo ang kanyang mga luha. Wala na nga sigurong pag-asa maging kaibigan kami ni Nico. Gusto ko lang naman kasing maramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa mundo. Bakit pa kasi ang lungkot niya? Sabi niya sa kanyang sarili. Pinunasan na lamang niya ang kanyang sarili. Hahakbang na sana siya ay biglang may humawak sa kanyang braso. Jasmine, wait! Pagsasalita nito, lumingon siya agad. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine na makitang si Nico ito. Bakit? Pinapaalis mo na ako kaya aalis na ako, sambit niya. Napapikit ng mata si Nico. Napabuntong hininga na rin ito. Teka lang, may sasabihin lang ako. Sabi nito sa boses na parang nagdadalawang isip. Napatitik ito sa kanyang mga mata. Sa minutong yon, unang beses niyang nakita ang kagandahan ng mga mata ni Nico. Para siyang kinakausap na mga yon. I'm sorry kung naging masama ako sa iyo. Nitong mga nakaraan ng mga araw, ang gaspang ng pakikitungo ko sa iyo. Kahit alam kong kagandahang loob ang gusto mong ipakita sa akin. May problema lang talaga ako kasi naghiwalay kami ng 8 years kong girlfriend. Mahabang paniwanag ni Nico. Talagang natigilan si Jasmine sa revelasyon ni Nico.
Kitang-kita niya sa mga mata nito ngayon ang labis sa kalungkutan. Sorry kung makulit ako. Tanging sagot ni Jasmine na makabawi siya. Tumango si Nico at ngumiti ito. Dahil doon, napaatras si Jasmine. Wala sa isip niyang mas lalong gagwapo si Nico kung makangiti. Sana hindi ka masyadong magalit sa akin. Saad pa ni Nico. Gayunpaman, walang ibang iniisip si Jasmine sa mga oras sa iyon kundi ang yakapin si Nico. Dahil di sa kanyang ginagawa ay natuod si Nico at walang nasabi. Pagkatapos siyang yakapin ito ay tinignan niya ito sa mga mata. Kaibigan na tayo Tanong niyang umaasa pa rin. Simpleng ngumiti si Nico. Sige. Malapad naman ang ngiting sumilip sa labis si Jasmine. Ito na yata ang pinakamasayang araw niya. Talaga? Walang bawian? Pilit pa ni Jasmine. Tumango lang si Nico. Sige na, aalis na ako. Paalam ni Jasmine. Mabilis siyang iniwanan si Nico. Hanggang sa makauwi na siya ay talagang bawat minuto ay iniisip niya ang sinasabi ni Nico. Kaibigan ko na ang mahal ko. Nasambit ni Jasmine habang katabi niya si Maria. Kinurot siya nito. Masyado kang swerte. Dapat sa'yo ay itumba. Isang linggo ang matuli na lumipas ay umaasa si Jasmine na tunay ang mga sinasabi ni Nico na maging kaibigan na niya ito. Hindi na rin niya ito ginulo sa ospital nitong mga nakarang mga araw para makapagpahinga na. Blooming ang in love na dalaga Pangaasar ni Maria sa kanya nang nasa harapan ng subdivision. Kinurot niya ang tagiliran ng kaibigan. Ano ka ba? Matagal naman na akong blooming. Tinawanan lamang siya nito. O siya, mukhang may pinapagandahan ka ngayon Pangaasar pa nito. Saglit lang din ay pumasok na ang garbage truck sa loob matapos mag-security check sila. Pero, kamusta na kaya siya? Gusto ko na siyang makita at maibibigay din ako sa kanya, sambit ni Jasmine. Masyado kaya itong umaasa? Pangaasar pa ni Maria. Kinurot na naman niya ito sa pisngi. Nag-asaran lamang silang dalawa. Natapos na rin sila sa pagkolekta ng mga basura ay nasa tapat na si Jasmine. Tao po! Sigaw ni Jasmine. Ilang saglit pa ay lumabas na si Nico. Ang gwapo niya talaga, sabi niya sa kanyang sarili. Ngumiti si Nico kay Jasmine na siyang ikinatuwa niya. Ibang-iba na talaga ito. Jas, sambit ni Nico. Sa puntong narinig niya iyon, malakas na kumabog ang kanyang dibdib. Kaya sa pagbanggit ng pangalan niya ay nasasarapan siya. Nico, kamusta ka na? Mahinahon niyang tanong na makabawi. Ayos lang naman. Kukolektahin mo na ba ang mga basura? Tanong ni Nico sa kanya habang napansin nito ang dala niyang isang maliit na baunan. Ngumiti siya. Oo, pero bago yon, maibibigay lang muna ako sa'yo. Pa-welcome ko sa'yo kasi gumaling ka na. Ngumiti si Nico na parang nahihiya. Salamat. Nag-abala ka pa talaga. Paano mo naman nalaman na ngayon ako uuwi? Tanong naman ulit ni Nico. Napakamot siya ng kanyang batok. 3 araw akong pabalik-balik dito habang may 2 adobong manok. Pero ngayon ako sinuwerte. Hindi makapaniwala si Nico. You are unbelievable. Sambit nitong nakangiti. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Dahil sa kanya sinabi ay mabilis siyang napatakip ng bibig. Shish! Sa isip ko lang yun Pero parang wala lang kay Nico yun. Lupapit na ito sa kanya. Akin na. Sabi nito at kusang inilahad ang kamay. Nakangiti siyang ibinigay ang baunan na may adobong manok. Sana magustuhan mo yan. Sige na, aalis na rin ako. Paalam din ni Jasmine. Kukunin na sana niya ang mga basura ay biglang nagsalita si Nico. Free ka ba tonight? Tanong nito. Todo ang tili ni Jasmine. Walang hinto yun simula noong niyaya siya ni Nico na mag-date sila.
Ngayon sa bahay ni Maria, inihanda na niya ang kanyang sarili. Maganda na ba ako, Mar? Paninigurado ni Jasmine. Ayaw ko lang na magmukha akong ewan sa harapan ng lalaking mahal ko. Patuloy pa niya. Kinutusan naman siya ni Maria. Super ganda mo ngayon, Jazz. Tiyak ako na magugustuhan ka ni Nico. Napangiti pa siya lalo. At nang matapos na sila ay agad na siyang lumabas ng bahay. Kukunin ka ba ni Nico? Tanong ni Maria. Tumango naman si Jasmine. Sinabi ko na sa kanya kung saang address niya ako pupuntahan. Pasimple na lamang siyang niyakap ni Maria. Hays, ang swerte mo talaga. Super yaman pa ng lalaking nagyaya sa'yo ng date. Masayang sambit ni Maria tungkol sa estado ng buhay ni Nico. Naikwento ni Jasmine ang tungkol doon. Ang totoo niyan ay si Nico ang may-ari sa subdivision tinitirhan nito. May kumpanya din ito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nalaman lang naman niya yon noong nakilala niya sa ospital ang mga magulang ni Nico. Pero magkaibigan lang kami. Yun lang ang tingin niya sa akin. Malungkot na sagot ni Jasmine. Yun lang din naman kasi ang sinasabi niya kay Nico. Nagpout si Maria. Sa tingin mo ba ay walang gusto sa'yo si Nico? Gayong niyaya kanya mag-date kayo? Tumango siya ng nagdadalawang isip. Kahit mahal ko na ang lalaking yun, baka nga itama lang na hindi na ako umaasang mataas pa. Walang mayaman na nagmahal ng garbage collector. Sa teleserye lang nangyayari yun. Paliwanag niyang nalulungkot sa iniisip. Kinurot siya ni Maria. Dapat talaga mangarap tayo ng mataas. Tiyak naman ako na mahal ka ni Nico. Makipag-date pa siya sa'yo kung wala lang. Bumuntong hininga siya. May ganoon naman, pero oo, aminin ko, gusto ko talaga na magagusto siya sa akin. Yung kaya niyang suklian agad ang aking pagmamahal, sagot naman niyang nakatingin sa daan. Hanggang sa may magarang sasakyan ang bigla na lamang huminto sa kanilang harapan. Jazz, si Nico na yata yan. Kinilig na imporma ni Maria. Napahawak pa ito sa kanyang braso na sobrang diin. Ikaw pa yatang kinilig dyan eh. Biro ni Jasmine na sa ilalim ng puso niya ang sobrang kilig. Sandali pa ay biglang bumukas ang pintuan ng kotse. Bumungad sa kanila ang mukhang gwapong mukha ni Nico at nagtitigas silang dalawa. Magandang gabi, ladies. Mahinahon nitong bati sa kanila. Hindi pa rin nawala sa kanyang mga mata ang tingin nito. Kung tatagal pa yun ay baka mahihimatay na siya. Magandang umaga rin, Nico. Bati ni Jasmine. Nico, ingatan mong kaibigan ko ha. Agad na bili ni Maria. Hindi pa man sila umaalis. Nilingon ni Nico si Maria. Tumango ito at nagsalita. Iingatan ko ang kaibigan mo. Para yung isang pangako na hindi na dito kailangan bubuwagin. Handa ka na ba, Jasmine? Bumaling na sa kanya si Nico. Tumango siya at tumapit dito. Saan mo ba ako dadalhin? Sa lugar kung saan mag-enjoy tayong parehas. Nakangiti nitong sagot. Pinagbuksan pa siya nito ng pintuan. Bumaling si Jasmine kay Maria at ngumiti itong tumango sa kanya. Mag-enjoy ka, bili nito. Ngumiti siya at nang makaalis na sila ay tahimik si Jasmine sa loob ng sasakyan. Ninanamnam niya ang first time niyang sumakay sa kotse. Thank you, Nico. Matanda na ako pero first ko pang sumakay sa kotse. Saan ni Jasmine? Napalingon si Nico sa kanya na hindi makapaniwala. That's unbelievable. Kahit mag-taxi man? Tanong nito. Tumango siya. Hindi man makapaniwala at first time ko ring makaranas ng ganito. Nadalhin sa lugar kung saan makapag-enjoy ako kasama ang isang tao na hindi ko pa lubos nakilala. Nahihiyang ngumiti si Nico sa kanya. Walang anuman. Alam mo, Jasmine, gusto ko talagang bumawi sa'yo kasi ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. You are my savior. Pasasalamat nito. Nasarapan si Jasmine sa sinabi nitong siya ang savior ni Nico.
Walang anuman. May kaibigan naman tayo eh. Sagot naman niyang nakangiti. Magkaibigan lang ba talaga ang tingin mo sa ating dalawa? Tanong ni Nico na siyang dahilan para mapabaling siya dito. Ano ba sa tingin niya ang namamagitan sa amin? Yun lang naman kami eh. Sa puntong yun, marami siyang gustong isatinig. May gusto ka pa bang maging tayo? Napatakip siya ng kanyang bibig dahil namali siya sa pagtanong. Narinig niya ang nakaka-inlove na mahinang tawa ni Nico. Ayaw mo bang mas makilala pa natin ang isa't isa? Paninigurado ni Nico sa punto nito. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Hindi kasi siya sanay sa mga romantikong usapan. Gosh, namumula na yata ang mga pisngi ko. Kinilig niya sabi sa sarili. Gusto naman, pero nahihiya ako sa iyo. Nauutal niya sagot. Narinig na naman niya ang tawa ni Nico. Simula ngayon ay masanay ka na sa akin. Bawat araw ay kilalanin natin ang isa't isa. I think that's exciting. Wala sa isip ni Jasmine na mararanasan pa niya ito, pero ngayon ay para siyang nananaginip. Talaga ba? Paninigurado niya. Nagkatingin na silang dalawa ni Nico at ngumiti ito sa kanya. Mabuti na lang talaga ay nakaupo siya. Hindi mahuhulog ang kanyang panty. Oo naman. Tanging sagot nito. Natahimik na ulit silang dalawa. Napaisip si Jasmine tungkol sa sinabi ni Nico noong nasa ospital siya. Ang tungkol sa girlfriend nito. Bahagya siya na patingin kay Nico. Pero nang tumingin ito sa kanya, ay mabilis siyang inilihis ang kanyang ulo. May sasabihin ka ba? Tanong nito. Nahiya siyang ngumiti. Wala naman. Hindi na sumagot si Nico hanggang sa huminto ang sasakyan nito sa isang perya. Nakapunta ka na ba dito? Tanong na naman ni Nico. Hindi pa. Sa pocho-pocho lang na perya. Sagot ni Jasmine. Pinagbuksan na siya dito. Nang nasa labas na silang parehas, ay parehas silang tinignan ang karatula sa taas. First time ko rin ang pumunta dito. Sambit ni Nico. Hinding-hindi makakalimutan ni Jasmine ang date nila ni Nico. 3 araw na agad ang matuling na lumipas at hanggang ngayon, umaasa siyang hindi magbabago ang samahan nilang dalawa. Tao po! Tawag niya. Nasa harapan na siya ng bahay ni Nico. Walang sumagot agad kay Jasmine, kaya nagtaka siya. Mabilis lang naman kasing matawag niya si Nico. Nico! Lumabas ka na! Tawag pa ni Jasmine. Tulong! Nangunot ang noon ni Jasmine nang marinig yon. May nangyari na namang hindi maganda kay Nico? Dali-dali siyang pumasok sa loob kahit bawal talaga yun sa oras ng kanyang trabaho. Hindi rin nakasarado ang gate kaya mabilis siyang nakapasok. Tulong! Alam niya si Nico yun. Nagmadali si Jasmine at nang nasa harapan na siya mismo ng pintuan ay kumatok siya. Nico, papasok ako ha? May nangyari bang masama sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong hanggang sa kusa na niyang binuksan ang pintuan. Mabilis lamang niya itong nabuksan. Nico? Nag-aalalang sambit niya sa pangalan. Ayaw din naman niyang maulit pa ang nangyari. Pero na matagpuan niya si Nico sa salas, ay nakaupo ito sa sofa habang nakangiti. Hi, nakangiting bati nito. May magnanakaw ba? Natatakot niyang tanong. Panay ang kanyang baling sa ibang direksyon. Mahinang natawa si Nico pero nakatitig pa rin ito sa kanya. Nasaan na magnanakaw para masuntok ko na agad? Giit pa ni Jasmine pero tumayo lang si Nico na siyang ikinagulat niya. Relax na relax din ito. Wala sa isip niya ang kung ano ang ginagawa nito ngayon. I'm just joking around. Para naman pumasok ka. Sagot nito. Hindi makapaniwala niya sambit. Nagbibiro ka lang? Tumango si Nico.
Namiss ko kasi ang presensya mo. At bawal ka naman ngayon kasi may trabaho ka kaya nagpanggap na lang akong may magnanakaw para makapasok ka dito. At saka, hindi ka kasi papasok kung iimbitahan kita sa oras ng trabaho mo. Paliwanag nito. Dahil medyo naiinis si Jasmine, ay mabilis niyang nilapita si Nico at pinaghahampas niya ang braso nito. Nako, sasaktan talaga kita. Para-paraan ka rin ano? Singhal niya dito. Ngunit nakatago roon ang kanyang kilig din sa sinabi ni Nico na namiss siya nito. Totoo kayang namiss niya ako? Gusto niyang isatinig yun. Ano ba kasing kailangan mo? Tanong naman niya agad nang huminto na siya sa paghampas. May iniluto lang akong adobo. I want you to taste it. Imporma nito. Nalaki ang mga mata ni Jasmine dahil pinaglutuan siya nito. Talaga? Para sa akin lang ba yan? Tumango si Nico habang nakangiti. Gusto ko rin malaman mo na nagluluto ako. Sana magustuhan mo ang lasa. Nahihiyang sambit ni Nico. Mabilis ang mga galaw ni Jasmine. Siya na ang kusang humila kay Nico papunta sa kusina. Saan ba ang kusina mo? Huminto siya kapag kuwan. Tinawanan siya ni Nico. Masyado ka namang excited. Kinurot niya ang braso nito. Gusto ko lang malasahan kung paano ka magluto. Sana hindi rin ako ma-poison. Biro ni Jasmine. Ngunit napahinto si Jasmine nang biglang niyakap siya ni Nico. I really missed you, Jas. Sambit nitong malalim ang boses. Natigilan si Jasmine. Alam niyang may namamagitan sa kanilang dalawa pero hindi niya alam kung nararamdaman din yun ni Nico. Sa ganoong sitwasyong niyakap siya nito, hindi na niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Mahal ko na yata siya ng gusto, giit niya sa kanyang sarili. Matagal siyang binitiwan ni Nico. Amoy na amoy niya ang mabangong amoy nito. Jas, sambit nito sa kanyang pangalan. Pwede ba kitang ligawan? Masyado nga sigurong maswerte si Jasmine. Naligas na lamang siya sa kanyang kinatatayuan kapag Juan ay kumalas na sa yakap ni Nico. Ano sabi mo? Tanong niyang nauutal. Ngumiti si Nico. Pwede ba kitang ligawan? Sa puntong yun, nabibilisan siya kay Nico. Gayunpaman, pangarap niya ito. Mahal niya si Nico. Dapat siyang hindi magsayang. Binibiro mo lang ako eh. Tara na nga sa kusina. Sambit niyang inibang usapan. Lalakad na sana siya ay hinawakan siya ni Nico. I'm dead serious, Jasmine. Gusto kong ligawan ka. Alam ko sobrang bilis pero nararamdaman ko rin na nararamdaman mong may kung ano sa ating dalawa. You can say it to me. Mahal mo ko, Jas. Paliwanag nito. Kitang-kita ni Jasmine na talagang seryoso ito sa mga sinasabi. Nahihiya si Jasmine na aminin niya ang bagay na iyon. Paano ko sasaktan mo ko? Paano ko nagbibiro ka lang? Paano ko hindi naman pala totoo ang mga sinasabi mo? Sunod-sunod niyang tanong. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Nico sa kanya. Let's try something, Jasmine. Matanda na tayo. Hindi na natin kailangan magpatumpik-tumpik pa. Giit pa ni Nico. Mahal natin ang isa't isa, Jas. Damang-dama ko yun. Ngayon lang ako siguro sa nararamdaman ko para sa isang babae. Sa minutong yun, sa tingin niya ay para siyang isang napakamahalagang tao. Ang marinig ang mga sinasabi ni Nico ay parang isang pangako. Oo na. Mahal kita, Nico. Unang kita ko pa lamang sa iyo ay nagustuhan na talaga kita. Hindi lang talaga makikipagkaibigan ng pakay ko. Gusto ko makilala pa kita ng gusto. Yung mas malalim pa. Paliwanag ni Jasmine na sobrang nahihiya. Dahil rin sa kanyang sinasabi ay niyakap na naman siya ni Nico. Sa puntong yun, malinaw na kay Jasmine na mahal siya ni Nico. We're gonna make it right, Jasmine. Bulong ni Nico.
Isang linggo na para lang nakangiti si Jasmine. Ngunit sa araw na ito ay walang gana si Jasmine dahil may lagnat siya. Jas, hindi ka papasok sa trabaho ngayon? Tanong ni Maria. Pinuntahan na siya nito sa bahay. Hindi ko kasi kaya eh. Malakas ang aking lagnat. Tumango si Maria. Magpagaling ka na lang. Mukhang dahil yun sa in love ka eh. Pangaasar ni Maria. Kahit ayaw niyang ngumiti ay napangiti na lamang siya. Kapag kasi tungkol sa in love, naiisip niya agad si Nico. Lalo pa na kahapon lang ay nag-food trip silang dalawa kung saan-saan sila napunta. Sasabihin ko na lang kay Nico na nilalagnat ka. Imporma ni Maria habang tumalikod na ito sa kanya. Pinigilan niya ito. Wag na, baka malungkot yun. Bumaling ulit ito sa kanya. Ang OA mo ah. Maliligaw mo naman yon, kaya dapat malaman din niya. Pilit pa nito, napabuntong hininga na lamang siya. Wala siyang ganang makipagbangayan kay Maria ngayon dahil wala talaga siyang gana. Napabuntong hininga na lamang siya. Sige na nga, umalis ka na. Tabay niya dito. Mabilis namang umalis si Maria. Nang wala na ito ay napaupo na lamang siya sa kanilang upuan. Nag-inom na rin siya ng gamot. Kinahapunan ay nagmukmuk lamang siya sa kanyang kwarto. Jasmine, may naghahanap sa iyong lalaki. Ngayon ko lang siya nakita. Halika rito sa labas. Tawag ng kanyang ina. Hinagilap na muna niya ang kanyang leeg. Sobrang init pa rin niya. Opo ma, sagot niya, nahihirapan sa pagsasalita. Nang makalabas na siya ng bahay ay nadatnan niya si Nico na nakangiting nakatingin sa kanya. Jazz, kamusta? Sinabi ni Maria sa akin ay may lagnat ka. Nag-alala ako sa iyo kaya pinuntahan na agad kita. Paliwanag agad ni Nico. Hay, mahal niya nga ako. Mabilis ang siguro akong gumaling nito dahil sa kanya, sabi niya sa kanyang sarili. May lagnat nga ako. Mainit kasi ako kahapon. Halika, pasok ka muna. Ayaw niya dito. Ngunit bahagyari siya natigilan dahil sa magulo pa ang kanilang bahay. Ayos ang paseo na sobrang gulo pa ng bahay namin. At ganito lang kaliit. Tumawa si Nico. Ano ka ba? Hindi ako nandito para mag-inspeksyon ng mga bahay. Nandito ako para sa'yo. Kinilig na naman si Jasmine. Ngumiti siya ng malapad. Halika na nga sa loob. Aya pa niya ulit. Nang nasa loob na sila ng bahay ay nakafocus lang sa kanya si Nico na parang in love ito sa kanya. Gusto mo bang magpa-hospital na lang? Mukha kasi nangihina ka na. Nag-aalalang sambit nito. Ngumiti lang si Jasmine. Ayos lang ako, Nico. Kaunting lagnat lang ito. Gagaling din ako. Ikaw ang bahala. Pero kapag hindi ka gagaling, hanggang bukas ay mapipilitan na talaga akong dalhin ka. Pilit pa nito. Napangisi na lamang siya. Oo, gagaling talaga ako. Pinag-alala mo ko. Sana pala hindi na tayo nag-food trip kahapon. Kasi sobrang init. Kasalanan ko ito eh. Sising sambit ni Nico. Huwag mo nga sisihin sa sarili mo. Kasalanan ko kasi hindi ako nagdala ng sombrero. Basta, gagaling ako. Sagot na naman niya. Hanggang sa kumain na silang dalawa dahil may dala itong pagkain. Nasaan pala ang mga magulang mo at mga kapatid mo? Nagtatakan tanong ni Nico. Tumawa si Jasmine. Nahihiya sila sa'yo. Bigla na lang daw kasing bumisita ang may-ari ng pinagtatabahuhang kumpanya ng mama ko. Kumunot ng bahagya ang noon ni Nico. Ganoon ba talaga ang tingin nila sa akin? Kaya nga ayaw ko rin sumama sa mga magulang ko. Kasi napapasama rin ako sa mga mata ng ibang tao. Malungkot itong kwento. Hindi naman siguro. Nahihiya lang talaga sila. Mabait kayo mga Marcoleta. Napapansin ko rin kasi matulungin ang mga magulang mo. Mali lang siguro ang tingin ng mga tao sa'yo. Depensa naman ni Jasmine para kay Nico. Humawak si Nico sa kanyang kamay at mahigpit itong humawak.
Malaki ang pasasalamat ko na nakilala kong isang katulad mo, Jazz. I am so grateful. Masaya nitong sapi. Simula noong nilagayan siya ni Nico, marami na itong napatunayan sa kanya. Hindi man naging madali para sa kanilang dalawa ang kanilang naging ugnayan, ay talagang pinoprotektahan din siya ni Nico. Ako yata ang magpapasalamat sa iyo. Malaki kang blessing sa akin. Ang bait mo pa. Sagot naman niya. Natawa si Nico. Mabait pa talaga ako? Tumango naman si Jasmine. Medyo lang. Nagtawa na silang dalawa. Sandali pa ay biglang may inilabas na isang maliit na box si Nico. Jazz, may bibigay pala ako sa iyo. It's a gift from my mother. Sabi niya sa akin kasi na hindi na raw kita bibitawan pa. Kapag daw sinaktan kita, malalagot ako sa kanya. Nakangiting sabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine dahil nabuksan ni Nico ang isang maliit na box ay isang napakagandang necklace iyon. Talaga ba, Nico? Hindi pa ako nananaginip lang ngayon? Sunod-sunod niyang tanong na talagang hindi makapaniwala. Tumangula si Nico. Tumayo ito kapag Juan. Lumapit sa kanya at inayos siyang tumayo rin. Ang ganda naman ng necklace na to. Talaga bang ibibigay ito ng mama mo? Hindi ba siya nasasayangan dito? Tanong niya. Don't worry. Tradisyon ng pamilya namin na ipapasa ang necklace sa ito sa babaeng mahal ng lalaki ng isang Marcoleta. Actually, galing pa ito sa lolo ko. Nakakatakot naman. Patay na pala ng may-ari nito. Giit pa ni Jasmine. Nang matapos ang paglagay ni Nico ay pinalingon siya nito. Ang ganda. Bagay na bagay sa'yo. At huwag kang matakot. Si mama nga ay araw-araw niya suot to. Paliwanag ni Nico. Tumango naman si Jasmine. Mabilis siyang hinawakan ng necklace. Pagkatapos din ay niyakap niya si Nico. Thank you, Nico. Pagpapasalamat niya. May sasabihin ako sa iyo. Kumala siya sa yakap. Ano? Nahihiya pa si Jasmine. Napakamot din siya sa kanyang batok. Matagal ko na sanang sabihin ito sa'yo. Nico, sinasagot na kita. Masaya niyang imporma. Dahil sa kanyang sinabi ay hindi agad nakasagot si Nico. Nakatitig lang ito sa kanya. Pero kitang-kita ni Jasmine na masaya ito. Naipakita mo na sa akin na totoong minahal mo talaga ako. Kung papatagalin ko pa ito, baka kasi magsawa ka sa akin. Ayaw kong mangyari yon. Mahal kita, Nico. Sigurado na rin ako sa'yo. Kaya sana ay hindi mo rin ako sasaktan. Mahabang paliwanag niya. Doon na nakabawi si Nico. Lumapat ang ngiti nito sa labi. Jazz, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Ang saya-saya ko. Kusa siya nitong niyakap na sobrang higpit. Matagal ang yakapan nilang dalawa. Tayo na ba talaga? Paninigurado ni Nico. Oo. Ayaw mo ba? Giit pa ni Jasmine. Humigpit ang pagyakap nito. Ngunit bigla niyang narinig ang iyak ni Nico. Napakalas siya sa yakap. Uy, bakit ka umiiyak? Taka niyang tanong. Pilit na tumawa si Nico. Masaya lang ako. Nagyakapan na lamang sila ulit. Sa minutong yon, alam ni Jasmine na mahal nila ang isa't isa. Sa wakas, ang lalaking pinapangarap lang niya noon, naging boyfriend na niya. Maswerte na nga siya. 2 buwan na rin ang nakalipas ay maganda ang samahan nila ni Nico. Parati siya nitong pinakilig. Jazz, mukhang maganda na ang buhay mo ngayon ah. Sobrang saya ng love life mo. Masayang sambit ni Maria. Magkasama sila ngayong kumukuha ng basura sa subdivision kung saan si Nico. Masasabi ko ngang oo. Alam mo ba, sinabihan ako ni Nico na titigil ako ng trabaho ito at siya na ang bahala sa akin kasi papaaralin daw niya ako. Kwento niya. Hindi makapaniwala si Maria. Grab mo yan! Sayang kung hindi eh.
Nagdadalawang isip din naman kasi ako. Kahit mahal na mahal ko si Nico, nandoon pa rin yung pag-aalala ko na baka hanggang sa una lang masaya ang lahat. Ganoon naman diba sa teleserye? Malungkot yung sabi. Tinawanan siya ni Maria. Ano ka ba? Parati mo naman kinukumpara ang buhay mo sa teleserye eh. Iba ang saya. Masaya ka at hanggang doon lang yun. Mahal ka ni Nico at hanggang doon lang yun. Sabi pa nga ni Nico na kapag nagkataon ay agad-agad kaming magpapakasal. Diyos ko, ang bilis niya talaga. Namamanghang sambit ni Jasmine. Kinurot siya ni Maria. Jazz, ang tawag dyan ay swerte. Wag na wag mo nang pakawalan ang lalaking yun. Tumango naman si Jasmine habang nakangiti. Hindi ko naman talaga sasayangin si Nico. Sa akin lang siya. Giit niya sa kanyang sarili. Hanggang sa nasarapan na sila ng bahay ni Teresita. Good morning, Teresita. Bati ni Jasmine. Good morning, Jasmine at Maria. Nakangiting bati nito. May sasabihin ako sa inyo. Nagtingin na silang dalawa ni Maria. Hanggang kailan talaga ay walang araw na hindi ito makapagbibigay ng chismis. Ano naman yung Teresita? Tanong naman ni Maria. Kaibigan na kasi nila ito, kaya parang wala lang sila kung ano ang itawag dito. Kasi, alam ko naman nakilala niyo si Nico Marcoleta, di ba? Giit nito. Walang alam si Teresita na magjowa sila. Sinabihan na rin niya si Maria tungkol doon para hindi sila machismis sa subdivision na ito. Bakit po? Ano po bang tungkol sa kanya? Takang tanong ni Jasmine. Minsan kasi ay walang katuturan ang sinasabi nito. May nakita ako kaninang babae na pumasok sa loob ng bahay. Blondie, mataas at manipis at saka maganda talaga siya. Kwento nito. Kumunot agad ang noo ni Jasmine. Malay pa niya, bigla siyang nakaramdam na selos. Marami namang kilalang babae si Nico at kilala rin niya ang mga yon. At saka walang babae na kilalang naka-blondie si Nico. Sige po, Teresita. Aalis na kami. May gagawin pa kami eh. Paalam ni Jasmine mismo. Mabilis sang hinila si Maria. Huy! Hindi pa natin nakuha ang basura ni Teresita. Imporma ni Maria. Napatigil siya. Masyado nga yata siyang na-tense. Huminto na muna sila ay pinakalma niya ang kanyang sarili. Sorry, medyo na-tense lang ako kasi narinig ko yon. Kunin mo na lang ang basura at pupuntahan ko ang bahay ni Nico. Paliwanag niya. Hindi na siya pinigilan ni Maria at nang nasa harapan na siya ng bahay ni Nico ay nakabukas ang gate. Nakalimutan na rin niyang tumawag kay Nico kaya mabilis na lamang siya pumasok. Sana hindi si Betty ang babaeng yun, sabi niya sa kanyang sarili. Hanggang sa dumating na siya sa harapan ng pintuan ay kinakabahan siya. Umalis ka na dito. May mahal na ako. Matagal na kitang hiniwalayan. Boses yun ni Nico. Mabilis na pinihit ni Jasmine ang doorknob at sa kanyang pagbukas ay napahinto agad siya dahil sa nakita niyang ikinasira ng buong pagmamahal niya kay Nico. Nico? Sambit niya sa pangalan nito habang nauutal at kinakabahan. Kitang-kita ng kanyang dalawang mata kung paanong naghalikan ang dalawa sa kanyang harapan. At sa minutong yun, tumulo na agad ang kanyang mga luha. Jasmine, tawag ni Nico sa kanyang pangalan, ngunit hindi na niya hinintay pang makalapit ito sa kanya. Mabilis siyang tumalikod at umalis. Sobra siyang nasaktan. Akala niya ay hindi magagawa ni Nico iyon. Jasmine, magpapaliwanag ako! Sigaw ni Nico nang nasa labas na sila. Hiningal si Jasmine. Wala kang dapat ipaliwanag sa akin, Nico. Kitang-kita ko ang ginagawa niyo ni Betty. Nagmadali siyang lumakad pero dama pa rin niya sa kanyang likuran ang presensya nito. About that, ex ko si Betty. Hindi ko na siya mahal. Hinalikan lang niya ako. Hindi ko ginusto ang kanyang halik sa akin. Paliwanag ni Nico habang nasa kanyang likuran.
hanggang sa dumating na sila sa may guard. Ayaw naman ni Jasmine na umuwi agad siya dahil may trabaho pa siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na si Betty palang ex mo? Bakit hindi mo sinasabi sa akin na pinupuntahan ka pala dito? Sunod-sunod niyang tanong habang naiinis na rin. Jasmine, ang mahalaga ay wala na kami ni Betty. Hindi ko rin alam na magkakilala pala kayo. At saka, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko ginusto ang pagkalik niya sa akin. Ngayon lang siya biglang sumulpot sa buhay ko. Paliwanag nito. Maliban ni Jasmine, hindi niya kayang paniwalaan si Nico sa mga oras sa iyon. Na siyang kinain ng galit ang kanyang puso at isip na kahit totoo ang mga sinasabi ni Nico, pilit na lamang niyang pinapaniwalaan ng kanyang sarili. Tumulo ang kanyang mga luha na siyang mabilis ang pinunasan. Mabuti pa na maghiwalay na lang tayo, Nico. Sabi niya na para bang isang final na paalam. Nakita niya ang pagkamot ni Nico sa batok. Tumulo rin ang mga luha nito. Hindi ako makipaghihiwalay sa iyo, Jasmine. Makinig ka sa akin. Ang nakita mo ay hindi ang kung anong iniisip mo. Si Betty lang ang may gusto sa latang yun. Sana naman paniwalaan mo ko. Paliwanag pa nitong nagsusumamo. Tinalikuran niya ito. Gusto ko makapag-isip na muna, Nico. Layuan mo muna ako. Tumulo muli ang kanyang mga luha. Sobra talaga siyang nasaktan. Bakit si Betty pa talagang nakita? Sobra tuloy siyang nasaktan. Maniniwala naman siya kay Nico kung hindi lang dahil kay Betty. Please. Tanging sagot ni Nico. Hindi na nakapaghintay si Jasmine. Nilisan na lamang niya ang lugar ni iyon. Umuwi siya sa kanilang bahay na malungkot. Sobrang nasasaktan. At hindi niya alam kung paano siya babangon sa pagkawasak. Kahit isang buwan nang iniiwasan ni Jasmine si Nico, pilit pa rin siya nitong sinusuyo. Jas, isang buwan na ang nakalipas. Hindi mo pa ba napapatawad si Nico? Ang dami mo namang narinig na paliwanag sa kanya, sambit ni Maria. Nasa inuman sila ngayon. Sa kapitbahay lang niya. Napatawad ko naman na siya Nahihiya lang talaga ako na baka ay galit na niya sa akin. Paliwanag naman niya. Tiyak akong sobrang mahal ka ni Nico, Jazz. Walang lalaki nagmahal ng ganito sa isang babae. Isang buwan kanyang sinuyo at hindi pa siya tumitigil. Saan ka pa? Giit naman ni Maria. Wala akong ibang gagawin kundi ang maghintay na lamang. Paliwanag ulit ni Jasmine. Sa tingin niya, magsasawa na si Nico sa kanya. Mahal mo ba talaga si Nico? Tanong ni Maria kapag kwan. Kakaiba na rin ang boses ito dahil sa kalasingan. Siyempre, sinaktan lang niya nga ako, kaya ako nagkaganito Pero mahal na mahal ko si Nico. Kung hindi man magiging maganda ang tutunguhan nito, wala na rin akong pakialam doon. Basta mahal ko siya. Linta niya. Tumayo pa si Jasmine habang hawak ang bote ng beer. Mahal kita, Nico! Sigaw niya na sobrang lakas. Tinawa na siya ni Maria. Lasing na nga silang parehas kasi kung ano-ano na ang kanilang mga sinasabi. Mahal din kita, Jasmine! Sigaw ng kusino man. Natigilan si Jasmine. Kahit tasing siya, kilala niya ang boses na yun. Lumingon siya sa kanyang likuran. Nico, narinig mo ko? Nauutan niyang tanong. Nahihiya agad si Jasmine. Kinalma niya ang sarili dahil sobrang lasing siya. Tumango si Nico. Kanina ko pa kayo minamanmanan dito. Namula pa yata lalo ang pisngi ni Jasmine. Ang dami mo na nga sigurong narinig. Dapat kang ipatumpa. Biro ni Jasmine. Lasing na siya. Ngumiti si Nico. Galit ka pa ba sa akin? Hindi mo ba ako kayang patawarin? Napahinto si Jasmine. Alam na ni Nico ang sagot na yon dahil naitanong na rin yun ni Maria sa kanya. Pero bumuka ang kanyang bibig. Napatawad na kita, Nico. Namiss na nga kita
Ayaw ko lang aminin sa'yo kasi nahihiya ako. At saka, baka galit ka na rin sa akin. Lumapit sa kanya si Nico pero umatras siya. Sa tingin mo ba, galit ako sa'yo? Tanong naman ni Nico. Tumango si Jasmine. Hindi ako galit, Jas. Mas dapat ikaw pa galit sa akin. At saka, I want you to know na hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Sambit nito na parang isang pangako. Dumadagundong ng malakas ang puso ni Jasmine dala ng kanyang kalasingan. Gayunpaman gusto niyang yakapin at halikan si Nico. Pwede ba tayo magsimula ulit, Jas? Tanong ni Nico na puno ng pagmamahal. Tumingin na muna si Jasmine kay Maria, ngumiti lang sa kanyang kaibigan. Basta, huwag ka nang lumapit kay Petty. Sagot niya dito. Tumango si Nico. Mas lumapit pa ito sa kanya at kapag Juan ay hinawakan ang kanyang magkabilaang pisngi. Hindi na kita sasaktan. Bulong nito. Lumapit ang mukha ni Nico. Ipinikit ni Jasmine ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay naramdaman na niya ang halik nitong punong-puno ng pagmamahal. Walang katulad ang halik ni Nico sa kanya. Isang linggo ang lumipas noong nagkapatawanan na silang dalawa ni Nico. At ngayon, nagbibihis siya dahil may pupuntahan silang dalawa. Saan mo ko dadalhin? Tanong agad ni Jasmine nang nasa labas na siya at nakita si Nico na nakasandal sa kotse. Basta, magugustuhan mo ito. Diba sabi mo, ay birthday mo na? This is my birthday gift. Imporma nito. Nang nasa loob na sila ng kotse, ay tahimik lamang sila. Gayunpaman ay excited na si Jasmine na malaman kung ano ang sorpresa nito. Hanggang sa huminto sa isang malaking paaralan si Nico. We are here! Masayang sambit ni Nico. Napatitig na lamang si Jasmine sa entrada ng paaralan. Anong gagawin natin dito? Tanong niyang namamangha. Ipina-enroll kita. Tinutupad ko lang ang kahilingan mo. Masayang sagot ni Nico. Sa minutong yon, hindi na napigilan ni Jasmine ang kanyang kasiyahan. Isa sa pangarap niya na makapag-aral ng kolehiyo. Totoo ba talaga ito, Nico? Papaaralin mo ko? Namamangha niyang tanong dito. Tumango si Nico. Kinuha nito ang kanyang kamay at hinalikan. Kahit ano pa ang hihilingin mo, tutuparin ko ang mga yon. Saad nito? Wala na akong ibang hiling, Nico. Excited na ako mag-aral dito. Masaya niyang sabi. Mabilis siyang lumabas ng kotse dahil excited na siyang pumasok. Nang nasa labas na rin si Nico ay tumingin ito sa kanya. Salamat, Nico. Sambit niya. Walang anuman. Para sa taong mahal ko, gagawin ko ang lahat. Malambing nitong sagot. Niyakap na ni Jasmine na sobrang mahigpit si Nico. At pagkatapos noon, hinawakan siya nito sa kamay at sabay silang pumasok sa loob. Pagkatapos na makapag-enroll sa pagmamay-aring paaralan ni Nico, ay dumiretso sila sa tabing dagat na medyo malayo. Dito na muna tayo kasi madaming tao sa kabilang bahagi. Imporma ni Nico sa kanya. Tumango siya. Mabuti na rin ito kasi makapagmuni-muni tayong dalawa. At masolo kita. Sagot pa ni Nico habang nakangiti. Kinurot naman niya ang tagiliran nito. Pero salamat ha. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na ang isa sa pangarap ko ay natupad naman. Ngumiti ng matamis si Nico. Kung may hihilingin ka pa, sabihin mo lang sa akin. Saad ni Nico. Tumawa siya ng mahina. Wala na. Natupad na kasi kita. Nalaki ang mga mata ni Nico. Isa ako sa mga pangarap mo? Manghang tanong nito. Tumango naman si Jasmine at pagkatapos ay niyakap niya si Nico. Simula noong nakita ko na malungkot ka, pinagdarasal ko talaga na sana maging kaibigan kita para naman mapasaya kita. Pero iba ang binigay ni Lord sa akin. Ikaw itong mayroon tayo. Paliwanag niya. Tumawa si Nico.
Naalala ko pa ang kakulitan mo. Tumawa silang dalawa. Ilang sandali pa ay napatitig na lamang si Jasmine sa itaas. At salamat naman na dumating ka talaga sa buhay ko. Nagkaroon ng saysay ang buhay ko, Nico. Na pwede palang sumaya ang katulad kong babae. Na pwede pala akong mangarap pa ng husto. Naging emosyonal siya. Hinawakan ni Nico ang kanyang kamay at nakatingin lamang sila sa malayo. Walang hanggang ang pasasalamat ko. Kasi kinukulit mo ko. Mabuti na lang talaga ay hindi mo ako pinagsawaan. Sagot naman ni Nico. Ngumiti lang si Jasmine. Alam niyang pareha silang swerte sa isa't isa. Sa katunayan, na-realize niya, maganda pala talaga kapag humiling ka sa Panginoon. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oo. Kaya lagi